Ginawa niyo po ba yung local government of Bawan to convert yung public plaza and the basketball court from being a property of public dominion na maging patrimonial property ng Bawan? May ginawa po ba kayo? Actually po, yung pong area yun ay matagal nang hindi ginagamit as basketball. Hindi po yun ang kasagutan dun sa tanong ko. Ang tanong ko po kung may ginawa kayong proseso o protocol para ma-convert yung basketball court at saka public plaza from being a property of public dominion para maging patrimonial property ng Bawan, Batangas. May ginawa ba kayo? Pursuant to the law? Kasi kailangan na igagawin kayo according to the law. Since that time po ako hindi pa SB secretary noon, kaya yung naging process noon, hindi po ako aware. Sige, baguhin ko yung tanong ko. Sa being the Sangguniang Bayan Secretary, may alam ka ba na ginawa ng Bawan, Batangas na i-convert from public dominion to patrimonial property yung Bawan Plaza at saka basketball court? Kasi, according to my research, si Konsehal Dalangin lang ang nag-object. Dito sa aking research, iho. SB Secretary, yes or no lang naman yung sagot. Actually, sa ngayon po, wala po akong alam dahil nga po, records na titingnan ko. Kasi 2013, tapos na po yung agreement during maging SB Secretary ako. Okay. Now, did COA look into this, whether na-convert yung public plaza being a part of public dominion to patrimonial property so that it can be leased or rented to by the local government of Bawan, Batangas? Kasi sa tingin ko, hindi nyo nakita ito eh. Within that, Mr. Chairman, ako, before ko answer the query, para makapaganda pa kayo ng sagot. Miss Janelle, sino ba yung nandito kayo na former councilor na nakasama doon nung time na to? Kasi this is 2013. 20, yung fraud audit was made 2014. So, this transaction was made prior to that year. Sino ba yung matanda mo ba? May resolution ba converting? Mr. Chair, ang kasama ko lang po ditong konsihal ngayon ay si Konsihal William Abrahan po. Kami lang po dalawa dito ang nasa term ko po. Pero may natandaan ka ba na nagpumasa kayo ng resolution converting such property from dominion to patrimonial? Ang naalala ko nga po yung gagawin, yung pong basketball court, hindi lang po yung basketball court, yun po ibang tayog din ng mga bayani ng Bayan ng Bawan. Kaya po, ang naalala ko po ay tinutulan po talaga namin yan ni Attorney Johnny Magboo dahil nga po, ang stand ko po, pag po nalilito ako sa loob po ng konseho, bumabalik po ako sa stand ko ng pagmamayari ng Bayan ng Bawan ay gusto pong manatiling pagmamayari ng aming bayan. So, as far as you remember, wala pong resolution na naipasa? Wala ka pong natandaan? Dahil po kay under oath ay gusto ko po munang i-confirm uli po yun, pero sa ngayon po ay wala po ako naalala. Okay, thank you. Yung isa pang councilor na present, sir, did you remember passing a resolution during your time? Good morning po, Your Honor. Doon po sa query ni Chairman Acop ay wala rin po akong natandaan na ginawa ng Sangguniang Bayan o ng LGU. That time? That time, yes. Anong taon ka pa sa councilor that time? Ano po, sir? Anong taon? What year? Hindi ko na rin po matanda. No, as councilor. Councilor po ako simula 2010 hanggang 2019. Kasabay ko po si Honorable Janil Dalangin. Okay, thank you. Chairman Acop, please proceed with go. Ayun po yung hindi po niyo natignan yung aspeto na ito, Madam Kawa. And it did not form part of your investigation kasi wala pa akong narinig sa inyong report tungkol dito. Yes, Your Honor, it was not covered in the report. But if I could refer you to Engineer Romy Virana, they were the ones who inspected that site, Your Honor. So maybe he could provide some information for that Mr. Chair? matter. Engineer Yes, Romy Virana. please proceed, Sir Virana. Yes, Your Honor. Actually, nung magkanda kami ng Pakilapit lang po ng microphone. appraisal doon,
Your Honor. Yung ginagawa niyong hotel, ongoing na yung construction ng hotel. Kaya hindi na namin tiningnan kung ano pa yung history ng property. Kasi inassume namin na yung pagtayo ng hotel doon, walang problema. Ibig sabihin, legal ang pagkatayo doon or yung property, patrimonial na ba o ano. Kasi nandun na po yung, yung ongoing na yung construction ng hotel Thank you. May proceed, Mr. Chair. Please proceed, Chairman Akop. Madam Kawa, ngayon alam nyo na. Di po ba? Na dapat meron pang mangyari o gagawin o ginawa ang local government unit of Bawan bago maging patrimonial property yung plaza so that it can be leased or disposed of pursuant to the local government code. Kasi ang sinasabi ng local government code in answer to the statement of the Sangguniang Bayan na matagal nang hindi ginagamit. Kahit na matagal nang hindi ginagamit, before you can dispose of patrimonial property, meron po kayong susundin na batas, which is the local government code. Local government offices and facilities shall not be transferred, relocated, or converted to other uses unless public hearings are first conducted for the purpose and the concurrence of the majority of all the members of Sangguniang concerned is obtained. So yun ang requirement. And inulit po ito sa isang desisyon ng Korte Suprema. At ang sinabi na bago may renta o malis yung isang property ng isang local government unit, there must have been one, yung meeting po ng Sangguniang Bayan concerning the conversion ng patrimonial property and abandoning its current purpose. So kahit hindi nyo na ginagamit, kailangan pa rin magkaroon kayo ng meeting ng Sangguniang Bayan. Yun po ang requirement ng batas At ang pangalawa is that majority of all Sangguniang Bayan members must have voted in favor of such conversion. Hindi po yata nyo ginawa ito Kaya nga sinasabi ko, nung hindi nyo po ginawa ito, hindi naging patrimonial property yung Philippine Plaza, and therefore, hindi po pwedeng i-lease. It cannot be the subject of a contract. Would you agree, Madam Kowa? Yes, Your Honor. Yes. Kasi ito yung aspeto na hindi nyo nakita sa investigasyon. So, magmula doon sa una, mali na. Kahit na anong correction ang ginawa ninyang Bawan local government, doon sa inyong findings, wala na dahil illegal from the very start. Hindi nyo sinunod yung batas Di po ba? Tama po yun. Yes. Kasi kung basahin nyo po yung civil code at saka yung local government code, wala pong nasunod dun. And therefore, these laws were violated by the local government unit of Bawan, Batangas. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Kasi Chairman Akop. doon lang po natin makita na mali na talaga yung ginawa ng government of Bawan, Batangas. Thank you, Chairman. Anyway, SP, Secretary, may mga nangyari bang demolition doon sa public plaza? Actually, yun pong basketball court ay inilipat sa ibang location. Hindi. Tanong kita, siyempre, kung nilipat, may demolition nangyari. Tama? Yes po. Mayroon. Yes. Now, a while ago, ma'am, doon sa findings ba nakuha, na-establish ba kung anong mga na-demolish doon? Your Honor, hindi namin po alam kung may demolition doon kasi nung magkaroon kami ng inspection, may ongoing construction na po yung hotel. Ongoing na. Opo. Okay. Miss Janelle, Yes po, Mr. Chair. Kudyal, you mentioned about doon po sa mga
sa mga landmarks doon sa public plaza kanina, it was demolished ba? Nawala po yung buong, iba na po itsura niya. Tapos yung mga bayani po inilipat po sa kabila po. Inilipat sa kabila. Saan kabila? Sa Plaza Orense. Plaza Orense po. Katapat po. Katapat. Pero, so definitely, may nangyayari doon na pagbabago doon sa plaza. Of course, kasi pinatayan ng hotel. Opo. Now, yung public plaza ba, Konsyal, when was that declared as public plaza? Sa history po. Kailan ba naging municipality yung Bawan? Hindi ko po lang maalala, Mr. Chair. I-google mo nga. Comsec, google mo nga. Anyway, kasi ganito po, SB, Secretary. Alam mo kasi, ang titingnan ko yan, dyan, baka may problema pa kayo dun sa National Historical Commission Charter. May mga specific provision kayo doon. For example, yung sinasabi niya mga statue, if that public plaza, and that includes mga statue doon, was declared as National Cultural Heritage, may problema po kayo. That's number one. SP, makinig ka muna. Second, if that public plaza exists more than 50 years, may problema din kayo. Because you have to get a certificate of clearance from the National Historical Commission before gumawa kayo ng pagbabago. Yan laging problema ng mga LGU. Well, in fact, in my LGU, in my province, yun din ngayon ang problema, yung merkado doon. Because the market exists for more than 50 years. Ayun, ginawa nila doon, improvement lang, hindi na sila napatayo ng hotel. May problema. May kaso. Kaya kung ang Bawan Public Plaza exists more than 50 years, prior to that, before that development of that project, may problema po kayo. May problema yung mayor, may problema vice mayor, may problema. No, vice mayor, ministerya lang eh. Unless bumoto siya kung he divide the house or the council. Pero may problema pati yung consejo, except for those who voted against or opposed. Or leave the session hall during the deliberation. Yun po. Maliban dun sinasabi ni Chairman Akop kanina, yung violation dun sa dalawa, local government code, eto, may problema pa kayo if proven na indeed more than 50 years yung existence sa public plaza, at the same time, wala kayong clearance from the National Historical Commission. Kaya mas maganda sana nandito si Mayor at saka si Vice para masagot nila. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Congressman Kit Flores, Vice Chairperson of the Committee on Suffrage and Electoral Reform, representing 2nd District of Bukidnon. Boss, thank you for coming, boss. Yes, Chairman Akot. Pwede po bang matanong si Consi Dalangin? Dito po sa report sa akin, kayo po lang ang nag-reject o umayaw doon sa ideya o proposal na baguhin yung use ng public plaza ng Bawan, Batangas. Totoo po ba ito? Yes po, Mr. Honor. Pwede ko po bang malaman ano po yung dahilan ninyo? Bakit kayo umaayaw doon sa proposal? Mr. Chair, being honest po, that time po kasi ay wala din po kaming munisipyo noon. I mean, giba din po. So, yung thought po na mawawala din po ang plaza. Kaya po, hindi po talaga po ako noon. So, wala na po kayong munisipyo, wala pa kayong plaza. That time po. Opo. Sangguniang Bayan Secretary. Yes. Ano po ang dahilan? Bakit giniba ninyo yung munisipyo po ninyo? Actually po yun ay nagpagawa po ng bagong munisipyong mas malaki.
Same. Pero kumuha rin naman po kami ng clearance sa National Historical Commission. Kaya po na-preserve yung passage ng dating munisipyo. Now, saan po nanggaling yung pera na pinagpagawa ninyo ng inyong munisipyo? Actually, nag-loan po kami sa DBP. Oh, totoo ba yun o disapprove yung loan ninyo? Previously, hindi kagad kami... Sagutin mo ako, Iho. Kasi dito sa research na nangyari, nandito sa data ko, alam ko na nag-loan kayo sa DBP for 150 million. Tama. Pero disapprove. Why? Because you lack the seal of good housekeeping and other requirements. Yun po yung research dito eh. So, saan nyo kinuha yung pera na pinagpagawa nyo ng munisipyo? Actually po, yun ay na-approve din. Kasi kami ay naging awardee na rin po ng Seal of Good SLG. Kailan kayo SLG. nag-take ng loan sa DBP? Hindi ko po matandaan yung date. Kailan na-approve yung loan ninyo na sinasabi mo kung totoo man yun? Remember that you are under oath. Pag mapatunayan ko na hindi ka nagsasabi, ikukulong kita. Narito pa aming municipal accountant, mas alam po niya yung record regarding our financial statement. Ay, Financial record. kayo po ang tinatanong ko eh. Ang alam ko po yun ay na-approve. Yung exact date lamang po ang hindi ko maalala. Yung accountant, Your Honor, wait, pwede ka pong, chinecheck ko lang po yung record ka pa.